Welcome mga kapatid! Welcome back sa aming Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. And ngayong episode na to, kasama namin ang isa sa mga elder ng Jubilee in Christ Christian Church. Welcome po, Brother Ernie. Yes. Welcome po. Musta naman po kayo? Awa ng Diyos ito at nagpapatuloy. Apakainit po ngayon. Yes, oo. Pero hindi ko na iniinda yun. Oo, talagang. Pero kailangan mag-church talaga. Mag-church. Tsaka ligo, inom maraming tubig. Yes. Oo. Mataas ang heat index ngayon. Nasa 40 plus, no? Oo. Yes. So, kaya kailangan talaga alagaan ang sarili. Pero kayo po ni Sister Pauline, kamusta naman po kayo? Awa ng Diyos maayos naman kami dalawa. At kami mag-asawa ng mga more than 36 years o 37 years na gano'n. Sana all. Oo. So 1985 kami kinasal. Oo. So kami binayaan ng 5 anak, no? 4 na lalaki, 1 babae. At sila halos tapos na naman, ano? Except si Bunso. Si Kaina, nagpatuloy pa rin siya mag-aral. No? Tapos na siya na 1 degree. Nag-aral pa rin ulit siya. Another degree. But the rest of the boys are on their own. No? So, awa ng Diyos. No? Ito'y biyaya ng Panginoon talaga. Hindi sa sarili ko, hindi sa amin, kundi talaga. Ito'y grace ni Lord. Amen. Yeah. Natanong ko po kung kamusta na kayo ni Sister Pauline. Kasi kanina po yung preaching ni Pastor about sa pag-aasawa. Sa 1 Corinthians 7:1-6. Yes. Pero kayo po ni Sister Pauline, paano niyo po napapanatiling maayos yung relationship niyo at yung pagiging tapat po sa isa't isa? Kasi kanina nabanggit, ang dami talaga naghihiwalay para sa mag-aasawa. Ang dami immorality, mag-asawa na, nagkakaroon pa ng immorality. Pero paano po nagiging maayos yung relationship niyo ni Sister? Paano niyo po napapanatiling maayos at nagiging tapat kayo sa isa't isa? Well, kailangan talaga nandoon ang Panginoon. Nandoon si Jesus, si Kristo as in the center of the relationship. Kasi kung ako iaasa sa sarili ko, pag wala si Kristo, siyempre, yung ugali minsan lumilitaw yon. Pero kung tayo ay nasa loob o nagpapailalim kay Kristo sa kanyang pangaral, nagbabasa tayo ng kanyang salita, ay malaking bagay yon. Dahil kung ano man yung tampuhan, ay madali maisaayos. Kasi kung ano man yung hindi pagkakaintindihan, may malaki, may maliit, kung kayo ay both are practicing Christians, madali may ayos yun, no? Madali, somehow grace ni Lord, nandoon siya para bigyan ng understanding sa isa't isa. Yung wisdom ng Panginoon po yes, sa asawa. Yes, napakahalaga nung salita ng Diyos to dwell in us, ano? Yun ang karunungan na ibibigay sa mag-asawa. Kami naman ni Sister Pauline, awa ng Panginoon, no? Na kami ay nagkakaintindihan, we trust each other, no? Nasa pailalim kami ni Kristo, no? Sa kapamahalaan ng ating Panginoon, hindi sa sarili lamang, no? Kasi kung sa tao lang talaga, napapagod ang tao. Lalo na siyempre sa asawa. Like Sister Pauline, alam mo yan, lagi na sa kusina. Kumain na, pagkatapos ng pagkain, mamaya ulit tatanungin ano gusto niyong kainin, mamaya? So, ganon ang buhay niya. No? Although nakatulong, lagi ko siya katuwang maging sa negosyo. Lagi kami magkasama. Ngayon, naitatanong mo kung anong sikreto namin. I think, communication. Ito yung nabanggit ni Pastor kanina, no? Dahil yung pag-uusap, kahit even sweet nothing, I mean, sweet nothing like, basta nag-uusap. Hindi naman na nagmamarites, kung hindi, yung mga
bagay-bagay, no? Ang nangyayari sa araw-araw, malaking bagay yun, no? So, yun, man. Well, I think communication is important, no? Alam niyo po, isa po sa mga napapansin ko, bilang ako di ba naman po eksperyensado sa pag-aasawa, kaya, Yes. pero siguro po isa sa mga napapansin ko talaga is pag yung lack of communication kayo, wala. As in, hindi nyo alam kung anong problema ni Mrs. or Mr. O kahit po sa magkarelasyon pa lamang, kung yung communication wala talaga, mahirap. Mahirap. At isa pa, I think sa pag-asawa talaga pinaghahandaan yan. Pinagpipray yan, ano. Because it's a commitment, ano. Lalo-lalo na tayo nakapaloob sa kapamahalaan ng Panginoon, tayo talagang it entails responsibility, Yung hindi lang yun. Kasi ang pag-aasawa, ininunourish mo yung isa't isa, Nourishment, yung baga sa araw-araw. May nagsasabing nakakasawa naman, Kaya kailangan nandun ang Panginoon, kundi magsasawa kayo. Sa paulit-ulit na lang, But pag nandiyan si Kristo, iba, laging bago. Amen. No, laging bago. Walang boredom. Walang nonsense. Kasi nandun si Kristo. Alam natin kung ang pag-uusap sa isa't isa na mag-asawa ay tama o mali. Alam, andun ang Holy Spirit to guide us, no? So, yun. So, I think, yun nga, no? Tinatanggap ko si Sister Pauline bilang aking asawa, buong buo. Dapat. Kailangan buong buo. At siya tinatanggap na rin ako buong buo. Big sabihin, kung ano yung meron akong negativity, wala yun. Oo, hindi yung para yung pangangailangan ko siya maglalagay ng kung anong kulang ko, idadagdag. Ay, mali yun. O kung merong kulang niya, ako magdadagdag. Parang naghihintayan lang. Ay, parang hindi siya, hindi siya pag-ibig. Ang pag-ibig is tunay na nagmamahalan. Love your imperfection. Yung imperfection. Yes, correct. Oo. Kaya, kung may tampuhan, madali lang yan. Alam natin na I know my imperfection. So, madali magkaintindihan. Oo. And sabi nga sa sa Matthew 9 verse 6, ang pinag-isa ng Panginoon na hindi na pinaghihiwalay ng mga ibang tao. Kasi kanina din po sa preaching ni Pastor, yung divorce, yung talagang paghihiwalay na dahil hindi na nila kaya, hiwalay na lang. And marami sa mga tao ngayon, konting problema, parang ang solusyon is huwag na tayo magsama. Hindi pala tayo swak sa isa't isa. Pero pag kayo po, kunyari, nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaintindihan. Normal po yun sa pagkakaroon ng pag-asawa. Yes. Kahit sa pamilya, normal na hindi nagkakaroon ng Yes. pagkakaintindihan. Paano nyo po, sinisettle? Well, kailangan mahinahon. As much as possible, wag magbibitiw ng salita na mabigat. At kailangan makinig. Kailangan more on listening than talking. Lalo-lalo na kung mainit ang ulo ng misis. So, makinig lang. Pag kailangan magsalita, salita. So, although hindi naman sinasabing, yun yung, para maiwas lang yung tension. Maging mabigat. Kasi alam mo, bumibigat naman yan kung ang salita mabigat. No? So, pipiliin yung magandang salita. Hindi yung mabilis sumagot. Nagkakamali tayo doon. Mabilis mag-desisyon. Magdali decision. Hinay-hinay lang. So, kailangan talaga being patient. We really need the Lord, Pag medyo mainit na, Lord. Lord. Hindi namin kaya. Oo, medyo may tension ng konti. But somehow the Lord answers. Dahil napapawi yung galit. Napapawi yung inis ko ano man yun. Maaaring sabihin natin ang kabiyak ko ang kabiyak natin
napapagod lang sa bahay o naboboard lang, kaya ganon. So ganon binibigyan tayo ng discernment na ako'y bilang ama ng tahanan na at pagod lang si Mrs. Anahinay lang. And then may cambio, then kakausapin mo na mausay. Then naayos naman. Although siyempre may mga mabigat na problema, pero awa rin ng Panginoon. Ito'y biyaya ng Panginoon na binibigyan tayo ng karunungan how to handle it. Kaya mahalaga na nandun ang Panginoon. Yeah. Oo. Yes. Sabi po sa kanina, verse 12 to 16, binanggit po doon yung tungkol sa pagkakaroon ng yung mananampalataya, tas hindi pananampalataya, tas dapat hindi sila maghiwalay. Pero gaano po sa tingin ninyo ka-importante na pag magkakaroon po kayo ng kinakasama sa buhay, kailangan parehas kayo ng pananampalataya? Well, let's say, may advantage. Kasi one spirit na kayo. Parehong nakakilala sa Panginoon. There is fear of God. So somehow, naka-first base ka na. Ayun na yun, na madali na. May problema, madali na. Napag-uusapan agad yun. Kasi both of you are under God's authority. Nagpapailalim tayo sa kanyang pamahalaan ni Kristo. Yun I think, iisang espiritu. May harmony agad. May harmony. Naiintindihan mo na kagad. Minsan nga kilos pa lang, nadadama mo na, ay si Mrs. masaya, ay si Mrs. medyo yatang hindi maayos, may tampo. Ayun naayos mo agad yun. Konting lambing, I think basically gano'n na, ang Espiritu ng Panginoon really has something to do with the relationship of the husband and wife. Tsaka pag maayos po yung relasyon niyo sa Panginoon, lahat ng relasyon magiging maayos. Maaliwalas. Maaliwalas, totoo po. Maaliwalas sa tahanan. Ganon din, kayo ilaw ng tahanan. So maging mga bata, mga anak, Look up po kayo. Oo, look up. Diba, Ganda po. Walang tensyon. Yes. Okay, mahirap may tensyon, ha? Oo. Kasi nagkakaroon ng resolution po kagad Iisip nila kagad yung Panginoon, yung unang tatakbuhan. Amen. Oo, huwag na patagalin. Maliliit na bagay, hindi na natin iniintindi yun. Oo. Any words po para sa ating mga manonood kung how to live a pure and Christ-centered? Lalo na po din sa mga mag-aasawa at sa mga mag-asawa na. Oo, kailangan talaga natin salita ng Diyos. Kailangan natin, pag-aasawa kasi kasunduan nga daw yan. Covenant yan. Hindi lang kontrata sa papel. Ang papel napupunit, nasusunog. But ito'y ito'y kasunduan, covenant, blood covenant, na nandoon si Kristo. So, may eyewitness pa. Yes. Pamilya ng babae, pamilya ng lalaki, kasama ng mga kaibigan. So, malaking bagay yun, Kung gaano kamahal ni Kristo ang ating iglesia, it's a beautiful picture of a husband and wife relationship. Andoon yung pagkakaisa, pagmamahalan, nandoon yung forgiveness. Yes. Alam mo, pag wala forgiveness, maliit na bagay, lumalaki. Oo, kailangan unforgiveness, wala yun sa vocabulary natin bilang isang Kristiyano. Kailangan nandoon yung mercy, nandoon yung grace. Di ba? There's love, mercy, grace, and forgiveness. Oo. Ayun matatamo lang naman natin yan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos.
nagbabasa, Bible study. Kaya importante talaga, meron tayong fellowships among brothers and sisters. Mapaalalahanan. Oo, palahanan kasi nakakalimutan. Yes. Totoo. Nawawala yung pag-ibig. Ang umiiral ay sarili. Yes. Yung pride. Oo. O kaya nautusan lang ni Mrs. na ganito. Bakit ako lagi inuutusan? Kung tayo Christ rules in our heart, wala yun. Trabaho lang. Delegation lang of labor. That's fine. So, wala yung sensitivity na on part of that. Hindi tayo sensitive, on little things. Wala naman yan. So, I think, yung tanong mo nga how to live a pure and Christ-centered. Yeah. That's it. We need to, marriage is, the husband and wife's relationship is for the glory of God. Always for Him naman. Oo. Kung ipakikita, bilang ilaw, sa mundong ito, it all starts at home, in the, makita nila na we belong to Christ. No? Pag-ibig ang isa sa mga nakapagtutukoy na tayo ay kay Kristo. Oo. Kung tayo sa pamilya, nag-iibigan, lalo na sa labas ng bahay, maaliwalas tayo. Di ba? Di ba? Okay tayo. Di ba? Madaling abutin. So, lahat ito'y biyaya ng Panginoon. Hindi sa sarili ko, hindi. Kaya, purihin ng Panginoon. Totoo yan. By experience ito, I'm already 70. Yes. So I've been married for 36 years. Going 37, I think. So I lost count already. So yun nga, I want to be a model to my family. Importante. Yun ang legacy iniiwan ko sa anak ko. Yes. Ayan pala si papa ko. Kagayahin. Ayan pala si mama. Tingnan mo silang dalawa. Oh, tingnan mo ang sweet. Ayan, lagi magkasama. Ayan. Salamat po, Brother Eric. Oh, yes. Salamat. Natuto po ako. Actually, syempre, wala naman ako experience, pero I really gain insight and wisdom po dun sa mga sinasabi niyo po. Salamat sa Panginoon sa buhay niyo po na naging model. Sa amin, ako, especially po sa akin, habang kinakausap ko kaya, I was wondering, sabi ko, sana pag nagkasawa din ako, talagang pure and Christ-centered marriage. Yeah. Kasi mahalaga. That's true. Maraming salamat po, Brother Eric. Oh, yes. Salamat. Thank you po sa inyong bahay. Yes. Ayan, maraming salamat din sa inyo sa mga nanonood nito. Yeah. At muli, huwag niyo kakalimutan na i-follow, like, and subscribe itong kung gusto niyo itong napapanood ninyo at i-share na rin para mas marami pong makapanood. See you mga kapatid sa marami pa nating episode. Bye-bye! Bye-bye!